Father's Day. So today, gagawa tayo ng ilang recipe pang budol fight. So, dami tayo mamaya nito. Para ilatag, lagyan ng kanin, lagyan ng food. So, lahat ng kailangan natin na para sa pagkain ay ilalagay natin. Unahin natin ngayon yung maha. Pero sa mga susunod, na gagawin natin, meron tayong kwek-kwek, meron tayong, syempre yung mga fruits, gulay, meron tayong liempo, meron tayong tahong, at saka ipon. So mamaya papakita natin. So unahin natin yung dessert natin, yung maha. So naka-design dito para yung mabilis ang paggawa ng maha. Iwas mali sa measurement. So step by step lalagay natin yung mga ingredients. So gagamit tayo ng ibap, ng fresh gata, kondensada, cornstarch, and cream corn. Iwas mali, sabi ko sa measurement kasi naka-ready na. So imimix lang natin. Kung bakit ko ilalagay ka agad direkta sa pan para hindi na ita-transfer, iwas hugasan. Tapos syempre maka-dilute natin ng cornstarch, yung mga ingredients natin, pwede na nating isalang sa apoy natin. So, lagyan natin yung milk. Lagay agad natin yung cornstarch. 1 cup ng cornstarch. Yung gata. So, bali dalawa. Pero kung may malaking gata na isang sachet lang, isa lang din. So after na matunaw yung cornstarch using gata and ibap, habol natin kaagad yung isang can ng condensed. So kita nyo naman, nandito yung cornstarch, tunawin na muna natin. So para maiwasan yung pagbubuo-buo ng cornstarch pag sinalang na natin sa apoy. Okay. And follow kaagad natin yung cream corn. There you go. Ang cream corn, so makikita natin na yung dalawang klase kasi yung nakakan na to Yung isa buo, ito mas durog ito. So para ma-mix natin ng maayos. So natin malagay lahat ng ingredients dito sa ating pan. And tunaw na yung cornstarch, ma-mix na ng maayos yung ating cream corn. Ready na to para isalang natin sa apoy. So ganito yung magiging itsura ng mixture natin. So mapapansin natin na pinaghalo-halo lang natin lahat ng ingredients. So iwas mali talaga siya. So after nating ma-mix lahat ng ingredients, salang na natin sa apoy. Tapos continuous na halo lang to. Dahan-dahan. So habang sinahalo natin itong mixture natin ng maha, make sure na ready na rin yung mga paglilipatan natin. Para nasa tabi lang natin kasi mabilis siyang tumigas, no? So yun. So tuloy-tuloy lang yung halo natin para hindi mamumuo agad. So even lang din yung pag-flat niya. Tapos yung apoy natin from high heat, so mamaya ilelesen natin into low fire para hindi masunog agad yung ilalim. So after ilang minutes, nakikita natin na bumibigat na yung paghalo natin. Ibig sabihin, start na siyang mag-form. So hihinaan na natin ang apoy natin. And this time,
kailangan pabilis na kasi malapit na siyang maluto. Para i-transfer na natin dun sa ating molder. Okay. So turn off the light, turn off the fire. Tapos transfer na natin siya sa ating molder. So after nating matransfer sa ating molder or sa pan, optional, pwede natin siyang lagyan ng cheese. Kung walang cheese, okay lang din. So lagyan natin siya sa ibabaw. Alright. There you go. And after this, pwede na natin siyang palamigin sa ref. Okay na ito. Tapos na ito. Okay. There you go. Ito ang ating Easy Maha Blanca.